on First Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. And the reason kung bakit kailangan kong i-preach ito is because ayoko kayong masanay sa preaching na hindi ayon sa intensyon ng nakasulat. Or otherwise, we will be hearing God's word na para tayo mga unsaved, na yung gusto nating makita sa text, yun ang gusto nating makita. Susundan nyo yung ating pangangaral and you will see what is the purpose kung bakit nandito yung 2 talata na yan. Hindi para itaboy kayo sa prosperity gospel. Kung hindi para tumibay kayo sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Walang masama na kopyahin natin ang prayer ni Jabez. Pero ang kwentong ito, ang story na to, it's not about his prayer. It is about being honorable. So we will read in 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. At I want you to follow. And Jabez was more honorable than his brethren. Perhaps sa mga Tagalog na translation ninyo, bantog, sikat, maimpluwensya, kilala. And the reason because kilala siya, sikat siya. And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, and it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. It is difficult, mahirap, na kumuha tayo ng napakalawak na mensahe sa 2 talata na yan, na hindi natin naiintindihan kung anong klaseng sorrow ang pinagdaanan ni Jabez. It doesn't mean na ipinanganak siya ng nanay niya, naghirap ang nanay niya sa panganganak niya. Perhaps he led a sorrowful life. Or, it doesn't mean na pinanalangin niya ni Jabez and it is prescribed na ipapanalangin mo din yan. In Bible reading, especially sa mga narratives, sa Old Testament, at even sa Matthew, Mark, Luke, John, and Acts, dapat mapaghihiwalay natin yung sinatawag na descriptive. Pag sinabing descriptive, dinidescribe. Ito bang binabasa natin? Ito ba ay descriptive? Pag sinabing, ang sumulat ng banal na kasulatan ay kanyang isinasalarawan kung ano ang nakasulat doon. Pag sinabing prescriptive, ipinag-uutos. Kagaya ginasabi ng prescription drugs. It is prescribed na gawin mo. Kagaya ng kasing linaw na mga utos sa atin ng Panginoon sa bagong tipan. It is prescribed. Now, mas maiintindihan natin ito kapag katinignan natin ang konteksto ng Chronicles. Because wala kang makikita sa Bible about Jabez anywhere. Itong 2 talata na to. That's why hindi natin mapagtatagni-tagni ang kanyang pagkatao. Because wala kang makikita sa Bible about him, maliban sa 2 talatang ito. Pero dahil sa ito ay descriptive, dinidescribe ng author ng Chronicles yung buhay ni Jabez, we have to understand bakit dinidescribe ang buhay ni Jabez. Now, babalik tayo, bakit may Chronicles sa Bible? Ang 1st and 2nd Chronicles ay isang aklat sa Old Testament. Sa ating Bible, it is 1st and 2nd Chronicles. Pero sa Jewish Bible, ito ay isang scroll lang. At pinutol
pinutol lang yan sa gitna, somewhere in the Second Temple era, because napakalaki. Kaya sa ating Bible, it is First and Second Chronicles. Pag napansin mo, na ang first word ng First Chronicles sa chapter 1 verse 1 is about Adam, si Adan. And ang pinakahuling paragraph ng Second Chronicles chapter 36 verse 22 hanggang 23 is about doon sa pagbabalik nila sa Jerusalem para itayo ang templo, because somewhere sa kanilang kasaysayan, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, dahil sa katigasan ng kanilang ulo at pagrebelde sa Diyos, pinatapon sila ng Diyos sa Babylonia at pinaalipin sila for 70 years. Now, ang Chronicles, o kasaysayan, it summarizes, sinasummarize nito ang buong Hebrew Bible. Simula kay Adan hanggang sa kanilang condition ng pagbabalik sa templo. Hindi natin alam kung sino author ng Chronicles. Pero maaring kasabayan niya si Ezra at si Nehemiah. Now, if you will understand na isinulat ang Chronicles sa panahon ng kawalang pag-asa, sa panahon na wala silang sariling hari, sa panahon na kahit bumalik sila sa sarili nilang lugar, hindi nila ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos because puro nakikita nila sira-sira. At kahit sa panahon ni Nehemiah, ang pader ng Jerusalem hindi naitayo. At makikita mo doon na almost 80 years ang pagitan ni Ezra at Nehemiah. Na kahit nung nakatayo na ang templo sa Jerusalem, wala silang sariling identity. Nawala na sila ng pag-asa ng mga tao sila ng Diyos. Sa kahirapan na kanilang kinasasadlakan, bagamat nauunawaan nila na ang lahat ng kahirapan nila sa buhay ay bunga ng kanilang pagtalikod sa Panginoon at matuwid lamang na pinarurusahan sila ng Diyos, hindi na nila makita kung ano ang hinaharap para sa kanila. Now, yun ang purpose ng First Chronicles and Second Chronicles. Isinulat ito para ang mga Hudyo ay magkaroon ng purpose sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa kung anong nakaraan. Nahahati yan sa tatlo. Yung una, mula sa chapter 1 hanggang chapter 9, makikita mo that is genealogy. Ipinakikita na sila ay nakasurvive, na yung mga bumalik galing sa Babylonia, matitrace nila yung kanilang pinagmulan sa mga ninuno nila. At itong mga ninuno nila, sa kanila ibinigay ng Diyos ang tipan. So, matapat pa rin ng Diyos kahit naalipin sila. Because, kagaya na sinasabi sa Lamentation, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Yung mga bumalik sa lupain ng Juda ay mga anak nung mga kilalang tao sa lumang tipan. That's why tinerace nila ang kanilang linya. Mula kay Adan, papunta kay Abraham, papunta kay David. Now, mapapansin din natin mga kapatid na sa genealogy na yan, dalawang lahi ang kanyang tinutukan. Una, yung lahi ni David. Pangalawa, yung lahi ng mga pari, yung mga Levita. At makikita mo na they are able to build a kingdom sapagkat buhay pa yung linya ng mga hari. May pag-asa pa na magkaroon sila ng hari sapagkat yung mga hari, yung mga anak-anak ng mga hari, buhay pa at nakabalik, and they can trace their origin pabalik kay David. And still, maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang pagsamba because yung mga anak ni Aaron nakabalik pa, buhay pa. And that's the purpose of genealogy. Para ipaalala sa mga tao ng Diyos, hey, nakabalik tayo.
And ang ating pagbabalik sa lupaing ito ay patunay na matapat pa rin ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Yung sinasabi sa kanta, dakila ka o Diyos, tapat ka nga tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. And that's the reason kung bakit may genealogy, o binabasa mo, napaka-boring. Mga pangalan na hindi mo mabigkas. Now, the rest, chapter 9, chapter 10 ng First Chronicles, hanggang sa matapos ng First Chronicles, ipinakita rito ang paghahari ni David. Pero ang mapapansin mo, ang kaibahan nito sa First Kings, kung saan isinulat din ang kasaysayan ni David, hindi nakasulat sa Chronicles yung mga kasamaan ni David. Ipinortray si David bilang isang ideal na hari. So, gustong ibalik nung sumulat ng Chronicles ang mga tao ng Diyos that once upon a time nagkaroon tayo ng hari na ayon sa puso ng Diyos. Wala tayong hari ngayon. Pero in the future, may darating na hari galing sa lahi ni David. At ipinakita sa Chronicles na hindi pinakita sa Book of Kings na si David mismo, kagaya ni Moses, binigyan si David ng Diyos ng plano ng pagtatayo ng templo. Inihanda ni David ang pagtatayo ng templo. At si Solomon, itinayo lang niya. Pero ang plano at ang preparasyon ay ginawa sa panahon ni David. So we are looking for a king na maghahari sa atin in righteousness at magtatayo ng ating templo. And then, yung Second Chronicles, kwento ito sa character studies, anong nangyayari sa mga naging anak ni David. And to summarize it, ganito lang yan. Kapag ka ang hari masunurin sa kautusan ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang bansa kapag ka ang pagsamba matuwid. And then, secondly, pinarurusahan ng Diyos ang bansa kapag ka ang mga hari ay sumusuway sa Diyos. And eventually, yun ang naging dahilan kung bakit sa panahon ni King Nebuchadnezzar II, sa height ng Babylonian Empire, sinakop ang Jerusalem at winasak ang Jerusalem because kasalanan nila, because of their sins. So sinasabi ng sumulat ng Chronicles, hindi pa natin nakita yung magiging anak ni David. Because even si Solomon nag-fail. At si Solomon din ang dahilan kung bakit ang kaharian nahati sa dalawa. At ang mga naging anak ni David, even Hezekiah, Jehoshaphat, ay maraming failure, maraming flaw. At ang karaniwang kanilang problema, pakikipag-compromise. At si King Uzziah, namatay siya na siya ay may ketong because pinakialaman niya ang pagsamba na hindi niya dapat pinakialaman. So even these good kings na nagbalik ng reforma para ibalik ang buong bansa sa Diyos, they failed. So hindi sila yung tinutukoy na anak ni David na i-establish ng Diyos ang kingdom. Kaya nga, ang kingdom ng Judah nawala. So sinasabi ng sumulat ng Chronicles, sinabi ng Diyos, i-establish niya ang kingdom, ang kaharian forever. Kung nawala itong mga hari natin at bumagsak ang gobyerno natin because hindi sila yung tinutukoy ng Diyos, we must look forward because matapat ang Diyos. Ang linya ni David buhay pa, ang linya ng mga pari buhay pa. There will come a time na darating ang Messiah, the King, who will build the temple of the Lord. So pag mayroon kayong hawak na Jewish Bible, ang Chronicles ay isang aklat na nakapwesto sa pinakahuling aklat ng Jewish Bible. Hindi Malakay ang huling aklat sa Biblia ng mga Hudyo, Chronicles.
at nakabitin. Pag binasa mo, pag binalikan natin yung dulo ng 2 Chronicles, is naka-cliffhanger na itatayo ang templo ng Diyos, and it ends. And the reason because itatayo ang templo ng Diyos para matupad ang salita ni Propeta Jeremiah. Sa kahit anong pinagdaanan natin bilang bansa, sa dami ng ating mga kasalanan sa Diyos, sa dami ng ating pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa dami ng ating pakikipagkompromiso, hindi pa rin tayo pinabayaan ng Diyos. Natutupad pa rin ang salita ng Diyos. That's the message of the Chronicles. It's about hope, pag-asa sa pagtatayo ng templo at sa pagkakaroon ng hari. Now, naintindihan nyo yung purpose ng Chronicles. Papunta na tayo sa chapter 4, verse 9 and 10. And mahirap bigyan, pagtagni-tagnain ang personality ni Jabez because wala talagang ibang sources. Wala. Puro espekulasyon. May nagsasabi na kapatid siya ni Joshua, may mga nagsasabi na anak siya ni Judah. Pero maraming argumento na hindi papabor sa ganong klaseng mga espekulasyon. So wala tayong pwedeng gawin kundi tignan natin yung talata. Tama na ating malaman na ang pangalan ng ibig sabihin ni Jabez, ang pangalan ni Jabez ay sorrowful, a man of sorrow. Kaya tignan nyo sa mga concordance nyo, strong concordance sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Jabez, pain, sorrow, lungkot. Inilagay si Jabez dito to make them remember kung ang Chronicles ay tungkol sa pag-asa. Yung istorya ni Jabez ay inilagay dyan para magturo sa kanila ng pag-asa. Kung huhulaan natin sa isang matalinong paghula, kung kailan ipinanganak, kung kailan nabuhay si Jabez, I suppose, nabuhay siya sa panahon ni Joshua at ng mga judges. Dahil doon sa prayer niya na enlarge my cause. The reason because, yung mga kakontemporary niya sa verse 15, nandun si Caleb. Maalala natin, nang dumating sila sa promised land, wala silang lupa. Bagamat pinangako sa kanila ng Diyos yun, pero may mga nakatira dun. Kaya ipinangako ng Diyos kay Joshua na magpakatatag ka, magpakalakas ka, kahit anong apakan mong lupa, magiging sayo. Now, that is descriptive na verse. So, hindi ko ina-expect na sasabihin mo, Aljon, lahat ng aapakan ko sa akin. It is not prescribed. It is described. Do you get what I mean? So, bawat apakan ni Joshua magiging kanya because ang mission niya sakupin ang Kanaan para i-claim ang promise ng Diyos. Now, sa chapter 14 ng Joshua, makikita natin na itong si Caleb ay nagsabi kay Joshua, ibigay mo sa akin yung bundok na yan. Because I have wholly followed the Lord. Sumunod ako sa Diyos ng buong puso. Bata pa tayo noon, magkasama tayo. Lahat ng mga kaedad natin namatay na. Pero tayo, hindi tayo nanghina sa pananampalataya. Ibigay mo sa akin yung bundok na yan. And the reason because kinukuha yun ni Caleb, hindi dahil sa gusto niya. Kung hindi ipinangako sa kanya yun nung buhay pa si Moses. Kaya, ang ginawa ni Joshua, pinayagan niya si Caleb. Pero I will remind you na yung bundok na hinihingi ni Caleb, may mga kalaban. Nandun ang mga anak ni Anak. So ang ginawa ni Caleb, parang ganito, ako na magpapalayas ng mga kalaban doon. Akin yun pag napalayas ko sila.
See? And later on, sa chapter 15 ng Joshua, si Caleb, gusto niya yung anak niya na makapag-asawa. Nakakatuwa lamang basahin ng mga detalye nito. Na maraming nasakop si Caleb na lupain at yun ay pinamana niya sa mga anak niya. Meron pang isang lugar na hindi pa nasasakop. At ang sabi niya, particular doon sa verse 16, sabi niya, kung sino man ang sasakop ng lugar na yon, tinawag na Kirjat Sefer, ibibigay ko sa kanya yung anak ko na babae para mapangasawa. And you will read na si Othniel, pamilya, di ba? Isa sa mga judges. Si Othniel na kapatid ni Caleb, kinuha niya yung lugar na yon. So panahon ng pananakop, that ang mga anak ng Diyos, they are claiming their lot. At the more na marami silang nasasakop, lumalawak ang kanilang lupain. Naintindihan natin, mga kapatid. Yun yung ibig sabihin doon na sinabi ni Jabez, palawakin mo ang aking nasasakupan because panahon nyo ng pakikidagma. I am claiming yung pangako ng Diyos sa amin sa panahon pa ni Moses. And because panahon ng pakikidigma ito, ingatan mo ako sa lahat ng masasamang bagay. Because what's the point na makiklaim mo yung lupain pero mamamatay ka? Dapat mabuhay ka. Higit ang buhay kaysa sa ari-arian. Anong point na lumawak ang nasasakupan mo pero all you have to see is evil mangyari sa buhay mo po kasamaan. Now, inilagay ng sumulat ng Chronicles ang istorya ni Jabez para ipaunawa sa atin, ipaunawa sa mga Israelita na depressed nung panahon na yan, na kahit gaano kalungkot ang buhay natin, still, pwede tayong maging honorable. Meron tayong karangalan, tinataglay, kahit pa anong klaseng parusa o pagtitiis ang ipinaparanas sa atin ng Diyos, still, we are honorable. Hindi tayo kawawa. Still, meron pa rin tayong mapanghahawakan na karangalan mula sa Diyos. Tandaan natin na kung si Jabez ay ipinanganak sa kalungkutan, ang Israel ay binuo rin ng Diyos sa kalungkutan. 40 years, nagpaikot-ikot sila sa ilang. Wala silang ibang makain kundi mana. At nagreklamo sila, nagpadala ang Diyos ng pugo. Nagreklamo pa rin sila. Imagine, 40 years, paulit-ulit lang ang kinakain mo. But before that, bago sila maglakbay ng 40 years, 430 years, nagtiis sila sa Egypt. And before that, si Abraham na kanilang ninuno, tumira sa tolda, walang sariling bahay. Ang Israel ay binuo, ipinanganak ng Diyos sa panahon ng kalungkutan at kahirapan. Na nung dumating sila, tumawid sila sa River Jordan, hindi nila kagad nakuha yung kanilang lupain because they will still makikipaglaban. At nung nakapwesto sila sa panahon ni Joshua, hindi pa tapos ang gera. That's why may aklat pa ng Judges. And because nahirapan sila sa pakikipagdigma, yung iba sa kanila nakipag-compromise na lang, sinakop sila ng mga bansa na kanilang pinakisamahan na sinasabi ng Diyos, lumayo kayo sa mga bansang yan. That's why ang kasaysayan ng Israel ay puro kahirapan. Nakagaya ni Jabez, isiningit dito, ipinanganak siya sa kalungkutan, and yet he is honorable. Now, nakatikim sila ng konting kapahingahan sa panahon ni Haring David. Nakaramdam sila ng kaluwalhatian, prosperous ang bansa, hanggang sa mga unang taon ni Haring Solomon. Pagkatapos nun,
nahati ang kaharian. Kalaban nila sarili nilang kapatid. Panahon ng pananakop na sobrang desperado nila, kahit mga Egyptian, hiningan nila ng tulong. Sa sobrang desperado nila, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ramdam nila na malayo sila sa Diyos. Malayo sila sa templo. Hanggang sa dumating yung panahon, 70 years in captivity. Look at that. Pero still, si Jabez, hiningi niya sa Diyos na lumawak ang kanyang lupain, kagaya ng lahat ng mga heroes na binasa natin sa aklat ni Joshua, because ipinangako sa kanila ng Diyos yung lupain na ginugusto nila. And that makes us honorable. Ang kalumbayan na dinaranas ng mga Kristiyano ay hindi nag-aalis ng karangalan na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat tayo ay mga tao ng Diyos. It is a sort of encouragement na gustong matutunan, gustong ipaunawa ng sumulat ng Chronicles sa mga mambabasa. Sinabi ng Hebrews 11:2, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga matatanda ay nagkaroon ng mabuting patotoo. Naging marangal ang pananampalataya ni Jabez. And 3 reasons kung bakit ang kanyang pananampalataya ay naging marangal. Una, sapagkat ang Diyos ang pinanggagalingan ng karangalan. God is the source of honor. Tandaan natin, si Abraham is nobody. Maraming tao na pwedeng sabihan ng Diyos, ipapamana ko sa iyo ang lupain na yan. Gagawin kitang isang malaking bansa. And yet, by grace, tinawag ng Diyos si Abraham. By His sovereign election, pinili niya ang Israel. Sa dinami-dami ng bansa, ibinigay ng Diyos ang karangalan sa bayan ni Israel. Walang ibang bansa sa ibabaw ng lupa sa panahon ng pagkakasulat nito sa Chronicles na matatawag na tao ng Diyos. Ang Diyos ang reason kung bakit they must be honorable. God is the source of honor. Ang Diyos ang tumawag sa kanila para yung bayan na yan ay maging tao ng Diyos at ang Diyos mismo ang kanilang maging Diyos. Kaya mabasa mo, tumawag siya sa Diyos ng Israel. Anong klaseng bayan, bansa ang may sariling Diyos na kasing kagaya ng buhay at tunay na Diyos na gumawa kay Adan? In the first chapter and first verse ng First Chronicles, yung Diyos na gumawa kay Adan ay ang Diyos ng Israel. Diyos ninyo, mga Israelita, na sinasabi ng sumulat ng Chronicles. Sa Jeremiah 13 verse 11, mabasa natin, I have caused to cleave unto me the whole house of Israel, and the whole house of Judah, saith the Lord, that they might be unto me for a people, and for a name, and for a praise, and for a glory. Sinulat yan ni Jeremiah sa panahon na nagbabackslide na ang Israel. Pero sinabi ng Diyos ganito, kagaya ng pamigkis na hinihigpitan sa balakang, inilapit ko sa akin ang Israel. Inilapit ko sa akin ang sambahayan ni Judah. Para sa kanila makita ang aking pangalan, ang aking kapurihan, at ang aking kaluwalhatian. Sila ay tao. Honorable ang mga tao ng Diyos. Honorable si Jabez. Because naintindihan niya na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng honor. Tumatawag sila sa God of Israel. And still, tutupad ang Diyos sa kanyang covenant sa Israel. At ang Diyos ay palaging magiging matapat. Nasa isip nila. At if gustong ipaalala ng sumulat ng Chronicles, kung ang Diyos ay gumawa ng pangako sa inyo, tutupad ang Diyos. Bumalik kayo sa Diyos ng Israel. Even these hard times, nakatira tayo sa Babylonia 70 years, wala tayong pagsamba,
wala tayong batas, wala tayong templo. Babalik tayo sa Israel na hindi natin alam ang gagawin natin. And yet, ang Diyos ay matapat sa atin. Malakay 3:6 nakasulat, I am the Lord, I change not. Ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Kaya kayong mga anak ni Jacob, hindi kayo nauubos. Still, there is a God in Israel. So, pangalawa, si Jabez. Ginalang niya ang Diyos. Jabez honor God. Sinabi ng Hebrews 11:6 na ang pananampalataya, ang sino mang lalapit sa Diyos ay dapat maniwala na ang Diyos ay tagapaggantimpala ng lahat na nagsisikap na lumapit sa Kanya at humanap sa Kanya. Sa Kanyang maigsing panalangin na binasa natin, makikita natin kung anong pininiwalaan niya sa Diyos. Makikita natin na pinaniniwalaan niya ang Diyos ng Israel, na may kakayanang magpala, bukal ng pagpapala, na ang Diyos ang nagpapalawak ng kanilang nasasakupan, na ang Diyos ang kanilang katuwang, katulong, ang Diyos ang mag-iingat sa kanila sa lahat ng kasamaan. Hindi ba kaparehas yan? Kung babasahin natin sa Psalms 121, yung spirit ng prayer ni Jabez, makikita mo doon sa Psalms 121. At itong chapter na to, chapter to ng awitin sa templo, Song of Degrees. Ito ang inaawit kapag sumasamba sila, ang mga singers nandun sa hagdanan at umaawit at pinangungunahan ng pagsamba. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ang nag-iingat sa Israel, hindi natutulog. Hindi inaantok. Ang Diyos ay nag-iingat. Verse 5, the Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Nasusundan niyo ba? Psalms 121, verse 7. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forever. Nirespeto ng Diyos, o nirespeto ni Jabez ang Diyos. Ikinarangal ng Diyos ang kanyang bayan. Ang bayan ng Diyos ay dapat magbigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Karangalan ng Diyos na pagtiwalaan natin siya. Kaluwalhatian ng Diyos na panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Karangalan ng Diyos na huwag natin siyang pagdudahan. Karangalan ng Diyos na idepende natin sa kanyang ating mga buhay, kagaya ng itinuturo. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, may isang tao na kagaya ni Jabez. He is honorable because he honor God sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. And then last point, nirespeto ng Diyos ang prayer ni Jabez. Kung walang pananampalataya, imposibleng magbigay lugod sa Diyos. Pero nakita natin dito sa talata na nakinig ang Diyos sa panalangin ni Jabez. Anong sabi ng 1 Samuel 2:30? Ang sabi ng Panginoon, ginagalang ko ang gumagalang sa akin. Ang hindi nagbibigay sa akin ng pahalaga, hindi ko rin pinapahalagahan. Sabi ng Panginoon, them that honor me, I will honor.
Kaya, included sa Chronicles yung klase ng instruction. Sa 2 Chronicles 7:13 to 14, na ang mga anak ng Diyos ay matutong magpakumbaba sa Diyos. If we will read 2 Chronicles 7:13 to 14. If I shut up the heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from the wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. Anong pinakamahirap gawin sa panahon ng kawalang pag-asa? Manalangin. Yan ang pinakamahirap gawin. Sa panahon na parang ang Diyos hindi tumutupad sa kanyang mga pangako. Sa panahon ng pagdidisiplina ng Diyos, kagaya ng sitwasyon nila. Sinabi ng sumulat ng Chronicles, there was a man who prayed at pinakinggan siya ng Diyos. Merong tao na nanalangin sa gitna ng kanyang sorrow at pinakinggan siya ng Diyos. Kaya kayo mga Israelita, alalahanin ninyo sinabi ng Diyos sa panahon ni Solomon, sa gitna ng kahirapan, kung ang aking bayan ay magbabalik loob sa akin, sapagkat tinawag ko sila sa pamagitan ng aking pangalan, I give them honor. God is the source of honor. They are called by my name. They will humble themselves. Kung magpapakababa sila, aayusin ko lupain nila. There is still hope sa mga tao ng Diyos. Kung ang mga tao ng Diyos lalapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. May pag-asa para sa Israel kung magpapakumbaba sila sa harapan ng Diyos. And they will pray, and they will pray, and they will hold God into His promises. May pag-asa pa para sa mga tao ng Diyos. So yung kasaysayan ni Jabez na isiningit dyan sa genealogy is to make them remember, tayo ay bantog na bansa. We are honorable people. Binigyan tayo ng Diyos ng karangalan. Bigyan natin ang karangalan ng Diyos. Ang ating pagtawag sa Diyos ay sasagutin ng Diyos. Sa hinaharap may darating na Messiah. Sinabi sa Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11. There shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Zechariah chapter 6 verse 12. Zechariah chapter 6 verse 12. Si Zechariah ay kakontemporary ni Nehemiah at ni Ezra, and perhaps kakontemporary ng Chronicles. Anong sabi? Zechariah chapter 6 verse 12. Speak unto him, saying, thus speak the Lord of hosts, saying, behold the man whose name is the branch, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. Even he shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne, and he shall be a priest upon his throne, and the council of peace shall be between them both. Yan ang pag-asa ng Chronicles. Someone will build the temple of the Lord. Hindi yung templo na tinayo sa panahon ni Ezra ng kanilang tinignan, hindi nila nakita ang glory. Nung panahon na itinayo ang tabernakulo, bumaba ang apoy galing sa langit. Kung kaya't ang apoy sa altar ng templo ay hindi namamatay at hindi dapat mamatay. Hindi ka pwedeng gumamit ng ibang apoy
Sapagkat yung apoy na nagnininga sa altar, yun yung galing sa Diyos. In 40 years, hindi dapat yun mamatay. Hanggang sa panahon ni Haring Solomon, nang dinedicate ang templo, bumaba ang apoy galing sa langit upang ang Diyos mismo, ang apoy ng Diyos, ang sumunog sa mga handog at hindi rin yun dapat mamatay. Every time na nagbabackslide sila, namamatay ang apoy. And there will come a time na nang dinedicate nila ang templo, wala nang apoy. Hindi yun ang templo na inaasahan nila. Darating ang Messiah, ang tinatawag na branch, galing sa lahi ni David. And he is more honorable than Jabez. Mas marangal ang Kristo kaysa kay Jabez. Si Jabez ay larawan lamang sa panahon ng kalungkutan. Anino ni Kristo? Huwag niyong gayahin si Jabez sa kanyang pananalangin. Sapagkat ang mensahe ko sa inyo ay mas marangal kaysa kay Jabez. Ang ipinangakong tagapagligtas na magtatayo ng templo ng Panginoon. Totoo na si Jabez ay pinanganak sa kalumbayan. Ganon din naman ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ipinanganak sa panahon na sila ay alipin. Mas mahirap pa sa panahon na isinulat ang Chronicles. Sapagkat ang hari nila na nakaupo sa templo, nakaupo sa Jerusalem, hindi Hudyo. Si Herod. Ang ginawa ni Herod, para matuwa ang mga Hudyo sa kanya, in-expand niya ang templo. Kaya sa mga nag-aaral ng Bible, may tinatawag na Herod's Temple. Iniisip niya na yun na maglalagay sa kanya ng legitimacy. Because itinayo niya ang templo ng Diyos ayon sa pag-asa. Nang nabalitaan niya na ang hari ng mga Hudyo ay pinanganak na, sanggol pa lang ang ating Panginoong Jesucristo, gusto na siyang patayin. Hindi lang siya ipinanganak sa kalumbayan. Sanggol pa lang siya, nalulumbay ng nanay niya. At mahabang panahon, tumira siya sa Egypt sapagkat ang kanyang buhay ay hinahanting. Sapagkat sa kanilang bahay dumating ang mga pantas na tao at naghandog sa kanya. Patayin natin ang hari ng mga Hudyo. Si Herodes ang hari sa Jerusalem. At ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na kagaya na isang alipin. Alipin ng mga Romano sa isang bansang hindi malaya. Mabuti sila sa panahon na ito. There. Si Jabez ay nandoon sapagkat sasakupin nila ang bansa, ang lugar na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero ang Panginoong Jesucristo, nasa lupain siya na ang kanyang sariling bayan sinasakop ng iba. Nagbabayad sila ng buwis na hindi dapat sila nagbabayad ng buwis. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay naging alipin. Isang mababang uri ng manggagawa. Sinabi ng Isaiah chapter 53 verse 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. Pero hindi Jabez ang pangalan niya. Hindi Jabez ang pangalan niya sapagkat ang ibig sabihin ng Jabez, sorrow. Ang pangalan niya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. And you know what? Saan galing ang kalungkutan ng tao? Galing sa kasalanan. Si Jesucristo, ang tagapagligtas ng lahat ng Jabez. Nang siya rin ay nagkatawang tao at naging kagaya ni Jabez, a man of sorrows and acquainted with grief. That's the hope na hinihintay ng mga Hudyo. Ang pagdating ng Messiah. Hindi ginawa ng Diyos ang tao para malumbay. Mababasa mo sa Genesis chapter 3 na nagkasala si Adan, sinabi sa kanya ng Diyos,
Sa kalungkutan, kakain ka habang nabubuhay ka. In sorrow, you shall eat thy bread all the days of your life. Dahil sa kasalanan, sinabi ng Diyos sa babae, paparamihin ko ang iyong kalungkutan. Sa kalungkutan, sa kahirapan, ipapanganak mo mga anak mo. Because of sin, may mga taong kagaya ni Jabez na nabuhay sa kalungkutan. Ang Israel, kaya sila nasa kalungkutan ng panahon ng Chronicles dahil sa kasalanan. Sa paglayo nila sa covenant ng Diyos, na paulit-ulit nilang sinusuway. Pinalayas ng Diyos ang tao sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, ipinanganak ng babae at namuhay sa ilalim ng batas. Siya ay tinukso kagaya natin, pero hindi siya nagkasala. And He is more honorable. Mas marangal si Kristo sapagkat namatay siya hindi para sa kanyang sariling kasalanan, kung hindi para sa kasalanan natin. Para alisin sa sistema ng ating mga buhay ang klase ng kalumbayan na hindi kayang punan ng material na bagay. Sinasabi ng awit, in your presence, there are fullness of joy forevermore. Sa harapan ng Diyos ay may kasiyahan, pero maraming tao ngayon walang saya sa harapan ng Diyos. And the reason because it is His nature, His sinful nature, na magtago sa Diyos, lumayo sa Diyos. They are lovers of pleasures more than lovers of God. Dumating ang Panginoong Jesucristo para itayo ang kaharian ng Diyos. Na hindi mapapasok ng sino man ang kaharian na yan, maliban ang tao ipanganak na muli. Yan ang pag-asa. Si Jabez ay larawan ni Kristo. Kung maintindihan natin, eventually, sinabi sa Hebrews chapter 5 verse 7 to 9, Hebrews 5, 7 to 9, sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, siya ay lumuha. Umiyak si Kristo. Nanalangin siya sa Diyos na may kasamang pati patak ng dugo. Nagtiwala siya sa Panginoon ng lubos at pinakinggan siya ng Diyos. Dumating ang mga anghel para palakasin siya. At binigyan siya ng Diyos ng iba yung kalakasan at kasiyahan sa harapan ng krus. Upang maintindihan natin na kahit siya ay ang bugtong na anak ng Diyos, natuto siyang sumunod sa paraan ng mahirap. Sa paraang mahirap. At nang kanyang matapos ang kalooban ng Ama, siya ang naging Pangulo ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na magtitiwala sa Kanya. Iyan ang karangalan ni Kristo. Ang karangalan ng Mesaya na namatay siya sa krus para tapusin ang kasalanan ng kanyang bayan. Para alisin ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi siya masaya sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, anong matututunan natin sa bagay na ito? Anong matututunan natin sa karangalan ni Kristo sa kanyang paghihirap? Tumingin tayo sa Hebrews chapter 2. Verse 9. Hebreo 2:9.
nakita natin ang nagginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Naalala ninyo kung bakit sinulat ang Chronicles? Para tumingin sila sa hinaharap. At yung buhay ni Jabez inilagay doon para i-reinforce yung pagtuturo at tumingin kayo sa hinaharap. Ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang pangako. Now, sa kamatayan ni Jesucristo, dapat tayong tumingin sa hinaharap. Dapat tayong tumingin sa hinaharap sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, marami siyang dadalhing mga anak sa kaluwalhatian. Kung ang kalagayan natin ay kagaya ng kalagayan ng mga Hudyo, mula sa pagkaalipin, hindi nila alam ang gagawin nila. Na parang hindi nangungusap ang Diyos sa kanila. Pagkatapos, parang wala kang pag-asa sa ginagawa mo. Tumingin ka sa kaluwalhatian. Namatay si Kristo para sa iyo, ay binigay niya ang dugo niya para sa iyo, para siya ang maging pangulo ng lahat ng ipagsasama niya sa kaluwalhatian. Na lahat ng pinawalang sala ng Diyos ay kanyang dadalhin sa kaluwalhatian. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat aking alam na ang kahirapan sa panahong ito ay hindi maaaring ikumpara sa kaluwalhatiang darating. Ito ang pinagkaiba, mga kapatid. Ang mga Hudyo naghihintay sa Mesaya para maghari sa kanila. Pag dumating ang Mesaya, merong leader sa kanila na maghahari. Ang iglesia iba. Hinihintay natin ang ating Mesaya. Si Kristo, wala nang iba. Sapagkat maghahari tayong kasama niya. Makikibahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Tumingin ka sa hinaharap. Yan ang ating pag-asa. At huwag mong iisipin na walang templo ang Diyos sa panahong ito. Noong unang panahon, bumaba ang apoy para tupukin ang mga handog. Sa tabernakulo, sa templo ni Solomon, at hindi na yun naulit. Sa propeta Elias, sinabi niya sa mga propeta ni Baal kung sino magpapababa ng apoy, yun ng Diyos. Hindi na ulit yun. Pero sa araw ng Pentecostes, bumaba ang apoy sa iglesia. Sa bawat isa na nakay Kristo, kung kaya't ang ating katawang ito ay templo ng Diyos. Kaya't yung katawan mo, templo yan ng Diyos. Huwag mong hayaan na maubos ang buhay mo, na nabubuhay ka lang para sa daigdig na to, tumingin ka sa kaluwalhatian. Dahil maghahari tayong kasama ni Kristo. Pangalawa, tumingin ka sa biyaya ng Diyos na meron tayo ngayon. Yung kaluwalhatian, malapit na. Pero ang realidad, hindi pa ngayon. Maaaring mamaya. Pero at this moment, hindi pa ngayon. Anong meron ngayon? Ang meron ngayon, grasya ng Diyos. Sa verse 11, ng Hebrews chapter 2, verse 11. Sapagkat ang nagpapaging banal ay ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa,
na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawaging sila'y mga kapatid. Nakita mo ba? Na dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, nakabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Hindi ikinahiya ni Kristo na manahan sa gitna natin at tawagin tayong may connection sa Kanya. Siya pa nga ang nagsasabi sa atin na manatili tayo sa Kanya. Maraming mga taong tumatakas sa Diyos. Pero tayo, sinasabi sa inyo ng Panginoon, manatili kayo sa Kanya. Sapagkat siya na nagpabanal at ang mga pinabanal sa pananampalataya ay iisa. Tignan mo ang biyaya ng Diyos ngayon sa kabanalan. Sapagkat inihahanda ka ng Diyos sa kaluwalhatian. Pangalawa, alalahanin mo na tayo ay iniligtas na ng Diyos mula kay Satanas dahil sa kamatayan ni Kristo. 14 hanggang 15. Dahil sa mga anak ay mga bahagi ng laman at dugo, siya naman gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan at sa kanya ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Dahil sa biyaya ng Diyos, malaya tayo. Hindi tayo alipin. Hindi tayo alipin ng takot. Ang mga tao sa sanlibutan, kaya nagmamadali sila na magkamal ng mga bagay sa sanlibutan dahil iniisip nila minsan ka lang mabubuhay. YOLO, you only live once. Ipinakikita nilang masaya sila. Pero sa loob ng puso nila, natatakot sila dahil isang araw mamamatay sila at maraming bagay sa daigdig na to na hindi pa nila natikman. Pag namatay sila, yung mga kayamanan nila, hindi nila madadala. Sa pamamagitan ng takot sa kamatayan, inaalipin ni Satanas ang tao. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay, pakialam ko kung mamatay ako ngayon. That's why malaya ako. That's why malaya tayo. Hindi tayo driven ng takot. Isa lang ang kinakatakutan natin, ang Diyos. Kaya tayo wise. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay umpisa ng karunungan. Kaya't inaalam natin ang kalooban ng Diyos. Because I don't care kung anong kalooban ng tao ang masasagasaan ko. What matters is anong kalooban ng Diyos. Hindi ako natatakot. At hindi ka dapat matakot sa pumapatay ng katawan pero hindi kayang magtapon ng kaluluwa sa impyerno. Ginagamit ng diablo ang kamatayan na panakot sa tao upang lubos-lubusin niya ang buhay niya sa pagpapakasasa sa kamunduhan. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Pero sa muling pagkabuhay ni Kristo, ano sabi ng kanta? Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Hindi ka dapat mabuhay para lang sa daigdig na ito. You are preparing para sa buhay kasama ng Diyos. Sa panahon na makikita ko ang Diyos sa mukhaan. Kaya nga nagsisikap tayo. Matagpuan man tayo ng Panginoon na buhay o patay, ay maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. For the meantime, huwag kang magpaalipin na parabagang hawak ng mundo ang buhay mo. Malaya kang umasa sa Diyos. Malaya kang humawak sa Kanyang pag-asa at sa Kanyang mga pangako. At sa gitna ng kalumbayan, isipin mo, malaya ka. Malaya ka. Pangatlo, iniimbitahan tayo na lumapit na may katapangan sa trono ng biyaya. Napakadakila ng pananalangin.
Napakabuti ng Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataon na tumawag sa Kanya ng Ama. Hindi tayo basta tumatawag sa Diyos ng Israel, tumatawag tayo sa Ama namin sa langit. Ama natin sa langit. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, pag mananalangin kayo, sabihin niyo, Ama namin. At ang dahilan nito, sapagkat ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos na siya ay maghirap para sa atin, umakyat siya sa kanang kamay ng Diyos at siya ang ating saserdote at namamagitan siya para sa atin. Tinukso siya pero hindi siya nagkasala. At ang implikasyon ng verse 17 hanggang verse 18 ay kaparehas ng chapter 4, verse 15 hanggang 16. Alam niyo ang talata. The more tayong nananalangin, the more natin nakikita, nararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. At the more ang banal na Espiritu kumikilos sa ating buhay, lalong tumitibay ang pag-asa natin. Sapagkat sinabi, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Oh, napakalungkot para sa isang Kristiyano hindi madasalin. So intindihin natin na meron tayong saserdote na hindi manhid sa ating mga kalagayan. Sapagkat una pa siyang dumanas sa atin ng mga bagay na hindi dapat niya maranasan. In all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. For the meantime, i-claim natin ang mga promises ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos na sumampalataya ka kay Kristo at maliligtas ka pati ang buong sambahayan, panghawakan mo na maliligtas ang buong sambahayan mo. At kung nanghihina ka para magpatotoo para kay Kristo, lumapit ka sa Panginoon. Sapagkat isang dahilan kung bakit nahihiya tayo magpatotoo para kay Kristo, meron tayong mga kasalanang hindi natin kino-confess. Ang kasalanan ay laging kabigatan ng Kristiyano. Kaya nga sa tema natin sa anibersaryo, itabi na natin lahat ng yan. Tumingin tayo kay Kristo na Pangulo at tagasakdal ng ating pananampalataya. I-consider natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sumunod siya sa Diyos, hindi siya napipilitan. At makikita mo na dahil sa tayo ay kay Kristo, ang karangalan ni Kristo ay magiging karangalan din natin. Sapagkat siya ay nakatira sa puso natin at tayo ay nasa Kanya. Kung gayon, tiisin natin na ang kanyang mga kahirapan ay maging kahirapan din natin. Ang kanyang mga pag-uusig ay maging pag-uusig din natin. Ang pagsasalita ng mga tao laban sa kanya, tiisin din natin. Sapagkat kung naghirap tayong kasama niya, maghahari tayong kasama niya. Isang araw, pagbalik ni Kristo, taglay ang lahat niyang kaluwalhatian, kasama ng mga anghel, at itatatag niya ang kanyang paghahari sa lupa, na may tunog ng trumpeta. Ang mga namatay kay Kristo ay kanyang bubuhayin, at ang mga naghihintay kay Kristo sa Mesaya na pinatay ng mga Hudyo and yet nabuhay para sa kanyang mga tao. Mag-aari tayong kasama ni Kristo. Yan ang mensahe ng 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Perhaps kahit anong dasal mo sa daigdig na to, you will endure
kung anong kalooban sa iyo ng Diyos. Maaaring kagaya ni Apostol Pablo, meron kayong sakit na hindi nagagaling. Pero sinabi ni Jesus Christ sa kanya, "For my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness." The Lord stood with me, sabi ni San Pablo. Kung sa palagay mo, parang dinudurog ka ng Diyos sa kanyang kamay. Taas mo ang kamay mo. Sa pangalan ni Kristo, humingi ka ng biyaya. Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos. Ang kapalaran natin ay ang kapalaran ni Kristo. Tatandaan niyan. Manalangin tayo.